Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong maupo ang lahat at dadako na po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Wika ni Josue. Nangako ang ibang mga lipi na maglilingkod din sila sa Diyos at tatalikuran ang mga Diyos-Diyosan. Nakalaan din ba ang ating pamilya o angkan na makinig at maglingkod sa Diyos sa halip na unahin ang sarili nating katuwiran? Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at ang mga kapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia? O sa mga Diyos-Diyosan ng mga Arameo na sinasamba dito sa lupang inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway ng ating nadadaanan. Kaya kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kung sumusunod tayo sa Diyos, mamumuhay tayo ayon sa Kanyang panuntunan. Para sa mag-asawa, hangad niya ang respeto at pagkalinga sa isa't isa. Pantay ang babae at lalaki sa karangalan bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan silang lumingap sa isa't isa at ituring ang kabiyak na bahagi ng isang katawan lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa kanyang sariling katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita, magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kanya mga lagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mari na pumopo ang lahat at makinig na homilia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay ba ba kayo? Talagang malakas pa. At dapat naman kasi ngayong gabi ay anibersaryo natin ng bawat isa sa atin. At matagal-tagal na ring panahon, 25 years, 25 taon. At bakit ba tayo nagtiyaga? Bakit ba tayo nagtiyaga? Kasi palagay ko, natagpuan natin dito ang Panginoon. Totoo ba? Dito natin siya nakilala at dito natin ay papahayag ang ating paglilingkod sa Kanya. At ngayong gabi, kahit na medyo umuulan, medyo basa, ay nagtsatsaga tayo rito kasi nakikita natin ito'y bahagi ng ating paglilingkod. At ito'y pinili natin, hindi ba? Dinesisyonan natin, hindi ba? Kasi iyan yung hinihingi ng Panginoon, desisyonan nyo. Maglilingkod ba kayo o hindi? Iyan yung hamon ni Josue sa unang pagbasa natin. Si Josue ang nagdala sa bayan ng Israel doon sa lupain ng Kanaan. At sa tulong ng Diyos, nakuha nila ang lupain at naipamigay sa 12 lipi ng bayan ng Israel. At nung ang lahat ng mga lipi ay nakakuha ng kanilang parte, matanda na noon si Josue, tinawag niya ang mga tao. Ngayon, okay na ang buhay niyo, may lupa na kayo, yung pangako ng Diyos ay binigay na sa atin. Ngayon, magdesisyon kayo. Sino ba talaga ang Diyos na inyong paglilingkuran? Kasi marami na kayong nakilalang mga Diyos. Noong kayo'y nasa Ehipto, nakilala ninyo ang mga Diyos ng mga Ehipsyano.
Nakilala ninyo ang mga Diyos ng taga Mesopotamia. Yung ating mga ninuno ay galing sa Mesopotamia. Pagdating nyo dito sa lupain ng Kanaan, may mga Diyos din dito. Sino bang totoong Diyos? Si Yahweh El Shaddai, ang tunay na Diyos. Kaya sinabi ni Josue, bahala kayo, basta ako ang Panginoong Diyos na nagligtas sa atin mula sa Ehipto, ang nagdala sa atin dito. Si Yahweh, ang aking paglilingkuran, ako at ang aking angkan. Yan yung hamon ni Josue. At yung mga tao naman nagsabi, kami rin. Para rin kami kay Yahweh. Para rin kami para kay El Shaddai. Ngunit sinabi ni Josue, ay mahirap yatang sundin si El Shaddai. Kailangan yung tupdin ang kanyang mga utos. Kaya niyo ba yon? Kaya niyo ba yon? Ganun din ang sabi ng mga tao. Kaya namin yon. Paglilingkuran namin siya. Ang problema, nung mamatay sila, yung mga anak nila, hindi na si Yahweh ang pinaglingkuran. Naglingkod na sila sa iba't ibang mga Diyos. Baka din po mangyari sa atin yan. Nagdesisyon tayo, kayo'y nagdesisyon. Makakasigurada ba kayo ang mga anak niyo, ganda niyang desisyon? O, kulang na yung amen. Hindi po yan mangyayari kung hindi natin itinuturo ang ating pananampalataya sa ating mga pamilya. Kailangan nating ipasa. At kung mahal natin ang mga anak natin, ang mga apo natin, gusto nating ibigay ang the best sa kanila. At alam natin ang the best na kayamanan na ibibigay natin, hindi lang yung pera, hindi lang yung bahay, hindi lang yung lupa na maaring mawala. Ang the best na kayamanang maipapasa natin sa ating angkan ay ang ating pananampalataya, ang ating pagtiwala sa Diyos. Kaya kailangan din, kung talagang kayo'y naniniwala sa Kanya at nakikita niyong nakatulong sa akin si Yahweh El Shaddai, ay dapat hindi lang yan para sa akin, para sa aking pamilya rin. Kaya pagsikapan natin, no, na isama din yung mga mahal natin sa buhay, ipakilala sa Diyos. At ganun din po yung hamon ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sa kanyang 12 apostol. Noong nagsalita na si Jesus, sinabi ni Jesus, nung nakaraang linggo, ako ang tinapay na galing sa langit. Ang kakain sa akin ay hindi mamamatay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. At nung sinabi niya yon, kamot na ng ulo ang kanyang mga alagad. Mahirap nang maintindihan. Ano ba tayo, kakain na kanyang laman? Iinom ng kanyang dugo? Mahirap nang maintindihan. Mahirap na pananalita na ito. At maraming mga alagad. Hindi lang yung mga tao, madla, mga alagad. Tagasunod niya, dahan-dahang umalis na. Iniwan na si Jesus kasi mahirap maintindihan. Ngunit sabi ni Jesus, mahirap ang maintindihan? Ano kaya kung makita ninyo ang anak ng taong umaakyat sa langit? Ang aking salita ay tunay na salita ng Diyos, ay nagbibigay buhay. Tatanggapin niyo ba o hindi? Sinabi ko to. Tatanggapin niyo ba o hindi? Tatanggapin ba natin? Maliwanag ang sinabi ni Jesus, kung hindi kayo kakain ng aking laman, iinom ng aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung pangako niya, salita niya. At nung nagsialisan na yung mga alagad, kasi mahirap ng sundin, mahirap ng gawin, lumingon si Jesus at tinanong ang 12 apostol, kayo din ba? Aalis din ba kayo? At sinabi ni Pedro, nagsalita para sa mga kasama niya, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Ikaw ay may salitang nagbibigay ng buhay. Naniniwala kami
na ikaw ay ang banal na galing sa Diyos. Yan ang tunay. Maaaring si Pedro rin, hindi niya intindihan. Ano bang ibig sabihin ng laman niya, kakainin namin, dugo niya, iinumin namin. Ano bang ibig sabihin yan? Hindi niya rin siguro naintindihan. Pero dahil sa sinabi ni Jesus, naniniwala po kami. Kasi sinabi mo, kasi alam namin ikaw ang banal ng Diyos. Ang pananampalataya po hindi naghahanap ng pruweba. Hindi dahil sa mahirap o madaling maintindihan, madali o mahirap gawin. Ang pananampalataya nakabase sa sinabi na, naniniwala ako sa iyo. Kaya ang sinabi mo, susundin ko. Yan yung pananampalataya. Ganyan bang pananampalataya natin? Dahil sa sinabi ng Diyos, susundin natin na kanyang salita. Yan ang tunay na pananampalataya. At dahan-dahan na lang naintindihan nila. Nung huling hapunan, kinuha ni Jesus ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan. Kumuha siya ng kalis na puno ng alak at sinabi, ito ang aking dugo. Inumin nyo, kanin ninyo. Doon naintindihan, yan pala yung binabanggit niya. Na pagkain ng kanyang laman, pag-inom ng kanyang dugo, iyan yung banal na komunyon na ginagawa natin ngayon. Kaya mahalaga yung sinabi niya, kung hindi tayo tatanggap sa kanya ng karapat-dapat, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Kaya mga kapatid, yan yung ating pananampalataya. Nakabase sa salita ng Diyos. Mahal niyo ba ang Diyos? Paano niyo ipapakita niya mahal niyo siya? Tama ang sinabi niyo. Narinig ko yung bulong niyo. Sinabi ni Jesus, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking utos. Gawin niyo ang aking salita. Kung mahal niyo ako. Kaya ang pagmamahal sa Diyos ay pinapakita sa pagsunod sa kanyang salita. Nagsasalita pa ba ang Diyos sa atin ngayon? Kailan yung napakinggan ang salita niya? Saan niya makukuha ang salita niya? Sa Bible. Pero bago sa Bible, kasi paano naman yung mga taong walang Bible? Paano may mga taong hindi marunong bumasa? Ay di hindi sila nakakarinig salita ng Diyos? Ang una sa lahat, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating konsyensya. Ang budhi ng bawat isa, yan yung tinig ng Diyos na nagsasalita sa Kanya. At ang lahat sa atin ay may kanya-kanyang konsyensya. Nakikinig ba tayo sa konsyensya? Sinusunod ba natin yung konsyensya? Yan ay dapat. Huwag tayo magkunwari na sinasabi na konsyensyang mali, tapos ginagawa pa natin. Sinasabi na konsyensyang dapat gising ka at natutulog tayo. No, hindi tayo sumusunod sa kanyang konsyensya. No, kaya yan, konsyensya natin, yan, salita ng Diyos sa atin. Tapos, kung hindi pa natin makumbinsi sa salita ng Diyos sa konsyensya, nandyan yung banal na kasulatan. Nakasulat. Babalik-balikan din natin, nakasulat. At kung hindi pa natin makumbinsi sa nakasulat, nandyan yung paliwanag ng simbahan. Ang simbahan ay nandito upang patuloy na ibigay sa atin ang salita ng Diyos. Upang ibigyan tayo ng tunay na interpretasyon na pag-unawa sa kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Kasi marami namang gumagamit ng Biblia, pero kanya-kanyang basa, kanya-kanyang interpretasyon. Kaya kahit na dalawang tao may kanya-kanyang Bible, iba-ibang pag-unawa nila. Alin ba ang tama, John? Kaya nagbigay din ang Diyos ng kanyang sambayanan na patuloy na nagbibigay ng aral sa atin. Kaya mga kapatid, yan ang Diyos na nagsasalita. Hindi po nagtatago-taguan ang Diyos sa atin. Siya isang Diyos na nagpapakilala kung sino siya, kung ano ang dapat gawin. Kaya nga pumunta, pinadala niyang anak ng Diyos upang magpahayag sa atin ng landas patungong langit. Gusto niyo ba ng landas na yan? Landas ng patungong langit, kaya pinaka-importanting landas, dapat huwag tayo mawalan ng direksyon doon. At yan ang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya ang ating konsyensya, ang banal na kasulatan, ang turo ng simbahan,
diyan natin napapakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Kung iyan ay pinapakinggan at ginagawa natin. Naalaan nyo, minsan sinabi ng Panginoon, hindi lahat na nagtatawag sa aking, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kung hindi kayo gagawa ng aking kalooban, hindi kayo maliligtas. Baka sabihin nyo naman, Panginoon, hindi ba napakinggan namin kayo? Panginoon, hindi ba gumagawa kami ng milagro sa ngalan mo? Nakakapalayas kami ng demonyo sa ngalan mo? At sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kasi hindi nyo ginagawa ang aking kalooban. Kaya hindi tanda na kilala natin siya. No ay Panginoon, si Yahweh El Shaddai, okay na tayo. Hindi tanda na tayo'y gumagawa ng milagro sa ngalan ng Diyos, na tayo'y makadiyos na. Ang pinakatanda na tayo'y makadiyos kapag tinutupad natin ang kanyang salita. Pati nga ang kanyang mga kamag-anak, minsan habang siya'y nagtuturo, lumapit yung mga tao, nandun po sa labas, ang nanay mo, ang mga kamag-anak mo. At sinabi ni Jesus, sino bang nanay ko? Sino ba ang kamag-anak ko? Ang lahat ng gumagawa ng aking salita, yan yung aking nanay, yung aking kapatid na lalaki, yan yung mga kamag-anak ko. Kaya ang ating relasyon kay Jesus, hindi na sa dugo, hindi na sa lahi, ngunit dahil sa pagsunod ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, tayong lahat ay brothers and sisters. Magka-brother tayo, magka-sister tayo, hindi ba? Paano tayo nagka-brother, nagka-sister? Kasi lahat tayo nagsisikap gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay brother, kaya tayo ay sister. Di ba? Kaya ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Yan po yung mahalaga. So yan pong unang gusto kong ipaabot sa inyo. Magdidesisyon tayo kung talaga si Yahweh El Shaddai ang ating Panginoon. Pero pag magdidesisyon tayo, yan ay nangangahulugan, hanapin natin ang kanyang salita at gawin natin ang kanyang salita. At ang salitang nakita natin, natagpuan natin, hindi lang para sa atin, ibigay din natin sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating apo, sa ating pamangkin, upang ang lahi natin, ang angkan natin, ay tinatanggap ang Diyos, si Yahweh El Shaddai. Amen? Pangalawa, may gusto pa ako, kaya niyo pa ba? Kaya niyo pa? Okay. Mayroon po tayo sa harap dito ng mga ikakasal. At pagkatapos ito, ikakasal po sila ni Bishop Bacani. At maswerte, kakasal kayo sa 25th anniversary ng El Shaddai. Kaya congratulations sa inyo. Ano ba yung kasal? Kaya, napakaganda po ng ating ikalawang pagbasa ngayon. Na sinabi dito ni San Pablo, ano yung kasal? Yan ay isang tanda. Tanda na mabisa. Kaya sakramento. Tanda ng ano? Ang pag-aasawa. Tanda ng pag-iibigan ni Kristo at ng simbahan. Kaya mga kayong ikakasal, ang pag-ibig nyo ay hindi nyo lang pag-ibig sa asawa mo. No, ngunit pag-ibig mo na kay Kristo. At pag-ibig sa simbahan. Sino si Kristo? Si Kristo ang lalaki. Ang simbahan ay ang babae. Kaya nga sinabi, ang mga babae, kayo ang simbahan, sumunod kayo sa kay Kristo na inyong Panginoon. Kaya mga babae, sumunod kayo sa inyong mga asawa. Tulad ng pagsunod ninyo kay Kristo. At kayo naman mga lalaki, ibigin niyo ang asawa ninyo tulad ng pag-ibig ni Kristo. At paano inibig ni Kristo ang simbahan? Binuhos niya ang kanyang dugo para sa simbahan. Kaya mga lalaki, huwag niyo nang isipin ang inyong sarili. Isipin niyo na ang inyong asawa, ang inyong pamilya. Mula ngayon, ang buhay mo hindi na iyo. Para sa asawa mo na. Tulad na ang buhay ni Kristo, hindi na para sa Kanya. Para na sa simbahan. Ganon din mga babae. Mahirap yatang maglingkod sa pamilya. Palaging magluluto, maglalaba, mag-aayos ng bahay. Mahirap yatang maglingkod.
Pero magiging madali yan kung iniisip nyo, ito'y paglilingkod ko kay Kristo. Ang ginagawa ko sa aking pamilya ay tanda ng aking paglilingkod sa aking Panginoong Jesus. At ganyan nagiging madali. Kasi hindi mo lang nakikita ang asawa mo, mga anak mo, nakikita mo na si Kristo. Kaya iyan sana ang aming bati sa inyo. Na pag nakita namin ang inyong pagmamahalan, maalaala namin, ganun pala magmahal si Kristo. Ganun pala magmahal ang simbahan. Kayo ang mga naglalakad na tanda. Ano ba ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang sambayanan? Kaya yan po, madali bang gawin? Madali bang gawin? Tama, hindi. Aminin natin, mahirap. Kaya nga, kailangan nyo ng sakramento. Kaya kailangan nyo ng kasal. Ang kasal ng simbahan ay hindi nagiging legal ang inyong pagsasama, ngunit nagiging banal. Kung interesado lang kayo sa papeles na maging legal, ay di pumunta lang kayo sa munisipyo. Pero ang kasal ng simbahan, hindi papeles ang habol, ngunit kabanalan. Kaya bibigyan kayo ng grasya ng Diyos, ng lakas upang magawa ang misyon ng mag-asawa. Hindi madali ang mag-asawa. Hindi madali. Totoo, hindi? Totoo. Kaya nga, kailangan natin ng grasya ng Diyos upang ang hindi natin kaya ay makakayanan natin kasi may iba yung tulong na dumadating sa atin. No? At iyan ang grasya ng Diyos. Kaya kayong mga ikinasal na sa simbahan, at sana kayo ikinasal sa simbahan, pag dumating yung mga problema, sabihin nyo, kaya ko to. Nasa akin ang grasya ng Diyos. Kinasal yata ako sa simbahan. No, hindi ako pababayaan ni Kristo. Nandiyan. Kaya alam nyo, sa kasal sa simbahan, may 3 partido, hindi lang 2. Hindi lang si lalaki at si babae. Nandiyan din si Kristo. Nakasama sa inyong pagmamahal. No, siya ang namamagitan sa inyong pagmamahal. Hindi upang paghiwalayin kayo, upang pagsamahin pa kayo. No, iyan yung gawain ni Kristo. Naging bahagi siya ng aking kasal, ng aking pamilya. Yan po yung sakramento ng kasal. Kaya yan ay paalaala sa atin ang kagandahan ng sakramentong ito. Kaya habang sinusubaybayan po natin ang pagkakasal ni Bishop Bacani, sa 10 pares dito na mapalad ay kakasal ngayong gabi, alalahanin natin, iyan ang grasya ng Diyos na ipinagkakaloob sa lahat ng kinakasal. Kaya habang sinusubaybay natin, ipagdasal po natin sila na mapahalagahan nila at magamit nila yung grasyang yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Atin po ngayon masasaksihan ng pag-iisang dibdib ng ating mga kapatid. Tatayo ang mga ikakasal. Sa pag-iisang dibdib, tandaan nyo, kayong mga ikakasal ngayon, kayo ang magiging daluyan ng biyaya ng Diyos sa isa't isa. At hindi lang sana sa araw ng kasal, kundi sa bawat araw ng inyong pagsasama, maging daluyan kayo ng biyaya ng Diyos sa isa't isa. Una, tatanungin ko yung mga lalaki. Tatanungin ko ang mga babae. Mga babae, kayo ba ay naparito upang kusang makipag-isang dibdib sa inyong mga kapartner na inyong paglilingkuran at mamahalin habang buhay? Mga lalaki, kayo ba ay kusang loob na naparito upang inyong mamahalin at paglilingkuran ang mga babaeng magiging kabiyak ng dibdib ninyo magpasawalang hanggan? Kayo ba ay nakahandang magpalaki sa mga magiging anak ninyo
bilang mga mabubuting Kristiyano. Opo, Father. Kung gayon, magkapit kamay kayo at lalapit ako sa bawat isa sa inyo upang tanungin ang bawat isa ng inyong pagsang-ayon na mag-asawa. Ang mga ninong at ninang ay sumaksi sa kasal ng kanilang mga inaanak. Felicitas, tinatanggap mo ba si Sunny na naririto ngayon bilang iyong asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesiang ina natin? Opo, Father. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Sunny bilang asawa niya? Opo, Father. Tinatanggap mo ba siya bilang iyong tunay na asawa? Opo. At Sunny, tinatanggap mo ba si Felicitas na naririto ngayon bilang iyong asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesiang ina natin? Opo, Father. Binibigay mo ba ang iyong sarili sa kanya bilang asawa niya? Opo, Father. Tinatanggap mo ba siya bilang asawa mo? Opo. Lloyda, tinatanggap mo ba si Mark na naririto ngayon bilang iyong asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesiang ina natin? Opo, Father. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Mark bilang kanyang asawa? Opo, Father. At tinatanggap mo ba siya bilang tunay na asawa mo? Opo, Father. Mark, tinatanggap mo ba si Lloyda na naririto ngayon bilang iyong asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesiang ina natin? Opo, Father. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Lloyda bilang asawa niya? Opo, Father. At tinatanggap mo ba siya bilang iyong tunay na asawa? Opo, Father. Edlin, tinatanggap mo ba si Bernard na naririto ngayon bilang iyong asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesiang ina natin? Opo, Bishop. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Bernard bilang tunay niyang asawa? Opo, Bishop. At tinatanggap mo ba siya bilang tunay mong asawa? Opo, Bishop. Bernard, tinatanggap mo ba si Edlin na naririto ngayon bilang iyong tunay na asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesia ina natin? Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Edlin bilang asawa niya? Opo, Bishop. At tinatanggap mo ba siya bilang iyong tunay na asawa? Opo, Bishop. Marjorie, tinatanggap mo ba si Conrad na naririto ngayon bilang iyong tunay na asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesia ina natin? Opo, Bishop. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Conrad bilang asawa niya? Opo, Bishop. At tinatanggap mo ba siya bilang iyong tunay na asawa? Opo, Bishop. Conrad, tinatanggap mo ba si Marjorie na naririto ngayon bilang iyong tunay na asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesia ina natin? Opo, Bishop. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Marjorie bilang kanyang tunay na asawa? Opo, Bishop. At tinatanggap mo ba siya bilang tunay mong asawa? Opo, Bishop. Emily, tinatanggap mo ba si Ramon na naririto ngayon bilang iyong tunay na asawa sa pamagitan ng seremonyang ito ayon sa kagustuhan ng Santa Iglesia ina natin? Opo, Bishop. Binibigay mo ba ang iyong sarili kay Ramon bilang tunay niyang asawa? Opo, Bishop. At tinatanggap mo ba siya bilang tunay mong asawa? Opo, Bishop. Ramon, tinatanggap mo